Ang highlight natin is that young people are having improved reproductive agency. Ibig sabihin, they are free to choose right now. Pero ang dami pa rin challenges. Tapos i-highlight natin yung mga studies. No, meron kasing longitudinal study or finalo nila yung mga bata sa Cebu, ginawa siya ng University of San Carlos. Nakita na nila yung mga nakikipag-sex o 8.4% had already engaged in sex, and over 60% of sexually active girls often experience pregnancy by age 15. So Wow. talagang adolescent pregnancy and early marriage pa rin, no, yung Nandun i-highlight natin. Reported causes pa rin siya for girls dropping out of school. So, Na life events and these factors impact yung mga ability ng young people to make informed choice. mamay, ilang taon? At what age usually? 15. Hindi, may Okay, binabanggit siya. Anong pinakabata na naging engage? Ito, Ha? it Anong pinakabata? complements po sa data. Ang pinakabata ay nanganak ng 9, recorded. 9! Yes. Parang 9, nag-menstruation pa lang ako nun, partner. Hindi, pero Early ka, early na anong nagtitrigger sa kanila to come to a relationship? Bukod siyempre yun sa exposure nila sa social media. Meron pa bang iba? Nakita po natin yung anecdotal data or qualitative data, yung iba doon, cases of abuse. Yung iba, aside from exposure to pornography and yung sources of information sa social media, yung iba peer pressure or peer influence. So, ang dami pong factors pag nabuntis yung isang bata. Meron tayong actually, may causal framework nga po yan. May personal, peer factor, family factor, community factor, policy factor. So, yun po yung nakita natin dito sa data. And again, comparing sa neighbors natin, mas bata bang nagiging sexually active ang mga Pilipino versus our neighbors? Ito po we have to look into. Pero ang nakita kasi natin ay ngayon, ang mga Pilipino. Actually, yung 2021 yung Adult Fertility and Sexuality Study, hindi naman talaga mataas yung jump ng premarital sex experience ng mga Filipinos. Ang problema po yung 10 to 14 tumataas. So we have to look into it. Kaya lang ang dami kasing ethical issue if we study the 10 to 14 kasi syempre po they're minors, they may be abused. Pero yung anecdotal data nagpapakita some are abused, or some are in a relationship with much older men who got them pregnant. Wow. Kasi 10 to 14 lang, partner. 10 to 14, oo. Ibig lang sabihin, mga older men, mga manyakis pa rin pala talaga. Sir Angel May mo. ginoong buhay to. Oo, napaka-irresponsible. Baka ibig sabihin, older than 10 to 14, siguro yung kuya, alam mo yun, mga kapitbahay na Grooming. Ay, sus me, oo. ganon. Siya, Oo, sige. nakita po natin doon, may, if you break it into single year, nirelease sa amin na data, meron doon mga senior pa yung nakabuntis. Senior na? Senior citizen? Oo. Yes, Gosh, it's so surprising na may gano'n. Tapos, Oo. most of them are men talaga who impregnates yung mga young girls are really older, much older than them. Miss May, may mga cultural nuances kasi sa Pilipinas, although medyo sensitive issue yung ganun. Kasama ba yun sa datos nyo na may mga religious kasi, di ba? Or cultural yung inaalaw na. maaga pa lang, kinakasal na yung mga bata. Kasama ba yun Minamatch. sa datos na pwede silang maging pregi? Actually, dun sa datos na currently released, nakita kasi natin sa BARM kasi, sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao, yun talaga yung prevalent, kasi talagang sinabi ng ating mga kasamahan doon sa ating faith, sa BARM, na pag kasi ikaw ay nag-menarche na, ibig sabihin handa ka na kasi. Yun talaga yung cultural Ibig sabihin, pag niregla na. Oo, pag niregla ka na or menarche, yun na. Parang talagang handa na yung katawan. Education pa rin talagang solusyon, ha? Oo. Naniniwala po kami dyan. Sige. Education. And parents should really be the first sana, ideally, to be the primary sexuality educator. Pero ang reality po, only 10% of Filipino parents communicate about these things
about sex with their children. Kasi nung nakaraan partner, nakausap din namin si Miss Mai. Tapos may doctor tayong nakausap, Miss Mai, di ba, na nagpaliwanag na 18 years old ang babae, pababa. Hindi ready fully physically. matured ang Yes. lahat ng organs mo sa Oo. katawan, lalo na yung Oo. reproductive system mo. Oo. And it's life-threatening. Oo. Sabi niya na ikaw ay magbuntis at an early Marami age. pa rin nadidisgrasya dahil sa obstetric fistula. Dahil sa minor ng magbuntis. Oo. Anyway, Ma'am Mai, good luck ha. At tuloy nyo lang yung advocacy na yan dahil napakahalaga talaga na na-educate natin ang ating mga kabataan. Thank you. Maraming salamat, masayang pamilya.